Abiso po sa mga nagmamaneho o pumapasada ng e-trike at e-bike, huhulihin na kayo kung dumaan sa mga national highway simula sa Lunes, December 1. Pero pagpunto ng isang mambabatas, exempted sa pagpaparehistro ang mga e-trike at e-bike kung hindi for hire o bumabiyahe. Ang tugon ng LTO sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Babala sa mga e-bike at e-trike. Nag-commit po ang ating bagong LTO head, si Asika Lacanilaw, that by December 1, huhulihin na po lahat po ng mga e-trikes na nasa kalye. Yung December 1 nating hulihan ay sa national highway, yung mga main highway. Pero yung mga nasa secondary road, kung ang inyong EV ay tumakbo kayo sa secondary road, i-inform kayo, hindi kagaya ng hulihan sa National Highway, i-inform kayo na bawal na yan. Pero sabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na miyembro ng House Committee on Transportation, ang nakasaad sa batas na dapat iparehistro sa Transportation Department, mga ahensya nito at mga lokal na pamahalaan ay mga for hire o namamasadang light electric vehicle o LEV. Pareho ito sa requirement sa ibang pampublikong sasakyan tulad ng tricycle. Hindi anya dapat isama riyan ang mga LEV tulad ng e-bike o e-trike na pribado naman ang eksklusibong gamit. Exempted anya ito sa pagpaparehistro ayon sa Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA Law. Kung tutuusin anya, walang legal na basehan para i-impound ang mga LEV kahit sa mga national road dahil pinapayagan ito ng EVIDA Law kahit yung mga for hire. Sinasabi rin anya sa batas na dapat ay gawa ng hiwalay na lane ang mga LEV o paggamitin ang mga ito ng bike lanes. Dagdag pa ni Ridon, malaking tulong ang mga e-bike at e-trike sa mga pamilyang nagtitipid ng pamasahe. Totoo yan para kay Philip Lopez na ang e-trike ay pampamilya na, panghanap buhay pa. Susunod naman anya siya sa batas, pero meron siyang apela. Sana mapagbigyan pa na mapagbigyan maka-drive pa sa highway. Kung yun po yung batas na dapat susundin po namin. Kung kailangan i-rehistro, maparehistro po namin. Sabi ng LTO, may basehan sa Land Transportation Traffic Code ang kanilang ginagawa. Bagamat totoo anyang may exempted sa pagpaparehistro. The only ones exempted from the registration with the LTO based on the IRR of the EVIDA Law, exclusive private use. Kailangan pa rin itong irehistro kung imamaneho sa ilang kalsada. These vehicles should not be operated in a public highways or any government roads. And if these are to be used in such places, it must be registered with LTO. Idiniin din ng LTO ang dami ng mga e-bike at e-trike na nasasangkot sa mga krimen at disgrasya. Halos 2 e-bike ang nadidisgrasya kada araw noong 2024 ayon sa MMDA. 5 sa mga ito ang may namatay, habang mahigit 300 ang may nasugatan. Ako nga po personal dun sa lugar namin sa Batangas, halos nasa national highway, biglang tumawid, muntik na namin mabangga. Mahalagaan niya ang pagpaparehistro sa mga ito para madali silang matukoy at mapanagot kung kailangan. Dahil hindi required ang driver's license sa pagmamaneho ng mga e-bike at e-trike, i-impound po yung kanilang mga EV na tumatakbo po sa mga national highways. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.